Paano kung isa sa pinakamalaking organisasyon pangrelihiyon sa Pilipinas ang susunod na masangkot sa lumalalang banggaan sa politika? Isang viral na video ang naglalabas ng mabibigat na aligasyon laban sa administrasyon, sa Iglesia ni Cristo at sa ilang kilalang personalidad sa politika. Pero gaano nga ba ito katotoo? Alamin natin. Ito yung nakuha kong balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-Life and Things. Sa video na ito, suriin natin ang mga pahayag na inalabas sa isang viral na vlog na umiikot ngayon sa social media. Mahalagang tandaan na ang mga pahayag na tatalakayin natin ay mga aligasyon at opinyon ng nagsasalita. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang pampublikong ebidensyang nagpapatunay sa mga ito. At ito ay ang kanyang sinabi rin na allegedly istorya lamang. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc. etc. Alam niyo naman sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Ayon sa viral vlog na ito, may umano'y plano ang administrasyon na magsagawa ng hakbang laban sa Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng pag-uugnay kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanilang punong tanggapan. Sinabi rin sa vlog na ito na may mga politikong nangangamba na mawalan ng suporta mula sa Iglesia ni Cristo dahil sa kanilang naging posisyon sa controversial na issue kabilang ang usapin sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa kanya, ang paghina ng impluensya ng Iglesia ni Cristo ay maaaring magbigay ng malaking kalamangan sa administrasyon. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga pahayag di umano na ito ay hindi sinamahan ng konkretong ebidensya sa mismong video. Ngunit kung susuriin natin at kung ito man ay totoo, masyadong selective ang pagtira di umano sa mga di kaalyado ng administrasyon. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin tong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun eh. Alam nyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo may iwan si Madarahog. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito na isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung QOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno, and to create a narrative that it is an evil organization. Alam niyo na, di ba? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Well,
nakakabahala. Ang sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means necessary. Alam niyo, maraming beses na pala nag-attempt ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapagdeklara ito ng martial law. Pero hindi nangyayari. These are stories. Siyempre wala naman aamin, wala naman magsasalita na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila, na nagawa nila. They have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC and they cooperated. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato at yet tinutulungan nila yung ICC na madakip si Bato for their own benefit. Diba? Nakita nyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about programs of government. It is about impeachment and the flood control issue. More on the flood control and a little bit of the impeachment. Pero ngayon nakikita natin na yung impeachment talagang they arrested Jinggoy, they suspended Jinggoy, kulang na ng isa, di ba? Pag maaresto si Marcoleta, isususpend din, kulang na ng dalawa, magiging 22 na ang senador na buboto sa impeachment. And if they will be able to arrest Bato, and if Bato will be brought to The Hague, magiging 21 na lang. Viral na pahayag na ito ay nagbubukas ng maraming tanong tungkol sa politika, relihiyon at kapangyarihan sa Pilipinas. Ngunit sa huli, ang pinakamahalaga ay ang paghahanap ng katotohanan batay sa ebidensya at hindi lamang sa mga haka-haka o emosyon lamang. Ang inyong pananaw, may basehan ba ang mga aligasyong ito? O isa lamang itong interpretasyon ng kasalukuyang sitwasyong politikal sa Pilipinas? At bago po magtapos ang video na ito, makikisuyo po. Huwag naman natin kalimutang mag-like at mag-subscribe. Masaya na po tayo dyan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.